The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na dumalaw sa Noche Buena ng pamilya ng kanyang nobya, kung saan tila may kakaiba sa mga kinikilos at hinandang pagkain ng mga ito. Ako si Miyong at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Simula kasi nung magsama kami ng aking nobya dito sa Maynila, ay hindi pa niya ako napapakilala sa kanyang pamilya sa probinsya. Natatakot daw siyang mahusgahan ako ng mga ito. Mga relihiyoso kasi ang kanyang pamilya at lagi daw siyang pinapagalitan tuwing siya ay umuwi sa kanila. Mahigpit ang mga ito, kaya naman may pagkatutol sila sa aming relasyon. Dahil dun, ay nirerespeto ko ang hiling ni Lisa na maghintay muna kami hanggang ikasal. Ngunit nung mga nakaraang buwan ay kapansin-pansin na tila may bumabagabag kay Lisa at umuwi siya ng probinsya ng matagal na panahon. Pagbalik niya ay 1 taon na kaming hindi nagkita at kagulat-gulat na inanyayahan niya ako sa kanilang probinsya. Magkahalong galak at pagtataka ang aking naramdaman dahil ilang taon na kaming nagsama at ngayon ko palang makikita ang kanyang mga magulang at kapatid. Ang nakakatuwa pa ay saktong balak kong mamanhikan sa kanila ng Pasko. Ngunit base sa mga kwento ni Lisa ay may pagkamasungit daw ang kanyang ina na si Nanay May at tahimik at walang imik naman si Tatay Roy. Ang kanyang nakatatandang kapatid naman na si Kuya Dong ay may pagkamaangas kaya wag ko daw patulan. Pagdating sa kanilang tahanan ay ramdam ko ang tensyon sa kanilang pagsalubong sa akin at kahina-hinala ang pagiging mababait sa akin ng mga ito. Si Lisa naman ay tahimik lang at tila namumutla habang naghahain ng hapunan bago mag-Noche Buena. Ako ay medyo naghinala sa kanilang hinandang pagkain para sa akin dahil kapansin-pansin na inaabangan nilang kainin ko ito habang sila ay hindi ginagalaw ang kanilang pagkain. Tinikman ko ito kahit nakahina-hinala ang mga lamang lumulutang sa pagkain. Nung kinagabihan ay binantayan ko ang aking sarili kung makakaramdam ba ako ng pagkahilo o kung anuman dahil sa pinakain nila sa akin. Naisip kong hindi ko man lang napaghinalaan na baka nababalot ng kababalaghan ang pamilya ni Lisa. Ni hindi ako nakapagtanong-tanong sa bayan kung anong usap-usapan sa pamilya nila. Baka mamaya pala ay pinaghihinala ang mga aswang ang mga ito. Pinilit kong labanan ang pagod sa biyahe at antok para lang mabantayan ang kahina-hinalang kinikilos nila. Sinubukan kong kausapin si Lisa, ngunit kapansin-pansin na tila nanghihina siya. Maya-maya ay naluluha itong humingi ng tawad sa akin at nagkulong na sa kanyang kwarto. Naiwan akong mag-isa habang naghahanda sa kusina ang mga magulang niya pang Noche Buena. Naisipan kong maglibot-libot sa bahay nila dahil pinagbawalan nila akong tumulong sa pagluluto. Doon ko napansin na maraming mga santo sa altar nila at nababalot ang bahay nila ng mga pangrelihiyosong mga gamit. Doon ko natandaan ang mga kwento sa akin ni Lisa. Sobrang higpit daw ni Nanay May noon dahil nung siya ay nahuli lang na may kahalikan noon ay nilatigo siya nito sa tapat ng kanilang bahay habang nanonood lang si Tatay Roy at tinatawanan naman siya ni Kuya Dong. Doon pa lang
ay naisip ko nang may mali sa kanilang pamilya. Dun ko napagtanto na sila ang tipo na masyadong panatiko sa pagkabanal at grabe magparusa pag nagkakasala. Dun ako nagpasya na mag-empake na at isama na si Lisa para makipagtanan. Ngunit habang nag-aayos ng gamit sa kwarto, ay napansin kong bumukas ang pinto. Tumambad sa aking harapan si Kuya Dong na may daladalang malaking pamalo habang papalapit sa akin. Sinubukan ko itong ilagan, ngunit nahampas niya ako sa ulo. Maya-maya ay bumagsak ang aking katawan at dahan-dahang nawalan ng malay. Pagdilat ko ay nakatali ako sa upuan habang nasa harap ng hapagkainan. Nagtataka ako kung bakit nila ako iginapos at nagulat ako nang mapansing may kakaiba sa pagkain sa aking harapan. Doon nila pinaliwanag na pinaparusahan nila ako at si Lisa. Dahil ilang buwan na daw nabuntis si Lisa at yun ang dahilan kung bakit hindi nagparamdam sa akin ng ilang buwan. Plinano daw nila akong papuntahin dito para parusahan dahil sa nagawa naming kababuyan at dapat ibalik sa amin ang aming ginawa. Ang ibig sabihin pala nila dito ay tinanggal nila ang sanggol sa sinapupunan ni Lisa at ginamit ito para pangsahog sa kanilang hinahandang pang Noche Buena. Ito daw ay paraan nila para maibalik sa aming mga katawan ang kasalanang nagbunga sa aming nagawa. Patuloy nilang pinakita ang pagluluto nila sa isang sanggol at ako ay halos masuka sa aking nakikita. Patago kong niluluwagan ang pagkakatali sa akin nung ako ay dumuwal-duwal sa gilid ng lamesa. Habang sila ay abala sa pagluluto, ay nakapuslit ako at nanlaban. Agad kong inagaw ang kutsilyo at pinagsasaksak ang mga nandakip sa akin. Ang tanging hindi ko lang naatake ay si Lisa at pinuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Dun ko sinabing alam niya sa sarili niyang hindi ako ang ama ng kanyang dinala dahil wala pang nangyayari sa amin. Sinisisi ko siya sa kanyang pagluloko sa akin dahil alam kong hindi akin ang sanggol. Ngunit mas sinisisi ko siya na hinayaan niyang ako ang mapagbintangan ng parusa ng kanyang mga baliw na magulang. Matapos nun ay humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay at si Lisa ang umako ng krimen. Ilang taon na ang nakalipas nang nangyari ang nakagigimbal na karanasan na iyon sa akin. Dun ko naisip na may mga taong nabubulag sa kanilang paniniwala na minsan ay umaabot sa puntong kikitil sila ng sanggol at ihahain nila bilang handa sa Noche Buena.